silang matandaan. Now let's proceed to question number 13. What do you call the feeling of disorganization and frustration that an overseas contract worker may experience when he encounters entirely different patterns of behavior, ideas, and artifacts at his destination in a foreign country? No? Anong keyword natin dito? Ano daw nararanasan niya? Entirely different patterns of behavior. Bago yung behavior, bago yung ideas na nakikita niya. Is that letter A, cultural integration? Is this letter B, culture shock? C, assimilation? Or letter D, discrimination? Answer? Answer is letter B, culture shock. Yes. Okay, no? So, ganun ho yun. Very good, no? Ang eksena ngayon, ayan, ang eksena ngayon, alright, o parang halimbawa, sabi ko nga, no, Pilipino ka, no, napadpad ka sa ibang bansa, sakto napadpad ka pa sa US kasi magtuturo ka doon. Aba, no? Nakita mo yung mga estudyante na talaga naman sa classroom, nagkikiss, no? Nagpi-PDA, no? Talaga, at ikaw talagang modern Maria Clara, no? Medyo masikip, no? Talagang kimika pa, no? Medyo, nabigla ka, ba't kayo nagkikiss? Bakit kayo nagpi-PDA? Something like that. So, that is your culture shock, no? Sige po, alright. Okay, sige. And of course, ayan, no, bahagi din po dyan yung ating assimilation. No? Na-discuss na natin yung assimilation, tama ba? No? Yung, sige, pag-usapan na natin habang may pagkakataon. Diyos ko, talagang papalabugin ko pa, no? Konti na nga lang yung oras. Terms on culture. Okay. Enculturation. Okay, sige. Ano po ba yung enculturation? Mga kababayan, tandaan natin, ito po yung pagkatuto mo sa iyong sariling kultura, no? At ang keyword natin dyan, yung, ayan, no? Yung word na en, no? Bakit? No? Kasi pinapaalala ko dyan sa mga taong bayan, you are learning what is inside your culture. Diba? Diba? Sige. Yan lang ang eksena, ha? Enculturation, you're learning what is inside your culture. So, ano yung mga paniniwala nyo bilang tribo? Ano yung paniniwala nyo, no? Dyan sa inyong ethno-linguistic group, kapag yan natutuhan mo, enculturation yan, no? O ngayon, meron pa tayong dalawang natitira, no? Kapag po you are studying outside of your culture, you have acculturation, no? And then you have assimilation, no? Ano pong pinagkaiba niyan? O ganito yan ang eksena, mga kababayan. Kapag 'di ba, inside enculturation, yun yung outside acculturation at assimilation. Anong mangyayari diyan? O pag-usapan ho natin. Ang mangyayari diyan, mga dear, madali lang, o di ba? Kapag sinabi nating acculturation, you are learning the culture of other people without forgetting your own. Okay? Once again, you are learning the other culture without forgetting your own culture. No, yung tipong halimbawa, okay, no? Sige, mahusay na natutuhan ko itong kultura ng bansang pinagtatrabauhan ko. Pero hindi ko naman kinakalimutan yung sarili kong kultura. So, ano nangyari nun? That's what you call acculturation. Ano naman po yung assimilation? Ito po yung natututuhan mo yung requirements ng isang kultura, but nakakalimutan mo yung sarili mong kultura, no? O halimbawa niyan, no? Na napunta lang sila sa Amerika, no? Ayan, syempre ilang years na sila sa Amerika. Of course, they learned how to speak in English. So when they went back here in the Philippines, it's as if, we already forgot our Tagalog, no? Our Filipino language, no? Ay, eksena, no? Ano yan? Napadpad ka lang sa ibang bansa, nakalimutan mo yung sarili mong kultura? Assimilation ang tawag dyan, di ba? So ang eksena ngayon, mga kababayan, no? Ang keyword natin dyan ay yung word na asim. Bakit, no? Kasi ang sasabihin natin, ano ba yan? Napadpad ka lang sa ibang bansa, nakalimutan mo na yung sarili mong kultura, ang asim mo. Diba? Ganun lang yun, mga kababayan, diba? Ulitin po natin. Pag sinabi nating enculturation, natututuhan mo ang iyong sariling kultura, no? What is inside your culture, no? Ngayon, ano yung acculturation? Natututuhan mo yung kultura ng iba, pero hindi mo kinalilimutan kung ano, no, ang sarili mong kultura. Pero itong assimilation, ang asim mo, no? Natututuhan mo ang kultura ng iba at kinakalimutan mo na ang sarili mong kultura. Diba? Sige, ang asim mo. Gets, sabi nila. Diba? Gets nyo, guys? Makita nyo, no? Kapag tinuro natin dito sa GP, guys, wala nang mahaba pang definition. Okay na yan. Gets na ninyo. Diba? Nagkakaintindihan, diba?